yung ginagawa natin dito, nilalabanan natin mga fake news, yung mga pinapakalat ng mga DDS na mga mali, yan nilalabanan natin at ine-expose natin yung katotohanan. Di ba? So ngayon, anong in-expose natin? Yung kasinungalingan ni Sarah. Yung sinabi niya na never daw niyang sinabi na BBM resign. O ano nangyari? Napahiya. Pahiya siya. Kasi ang dami kong video na siya ay nananawagan ng resignation ni PBBM. Diba? So, wala siyang kawala dyan. Ay, naku, viral na pala yan, guys, no? Pinost ko sa aking Facebook, viral na pala, no? Tignan natin. Check ko nga yung aking post na yan, no? Viral na siya eh. Pag-check ko kanina, uy, ang dami nang nag-like, no? Ang dami nang nag-like, tapos ang daming comment. Yan. Yun, no? Uy, plus 1K, nako. Plus 1K ang like. Nakalagay lang siya eh, plus 1K. So, ibig sabihin, baka ano to, no? Baka nasa 3K or ano, no? Tapos, 246 shares. Tapos, 20K views. 1,000 comments. Hindi ko pa sinishare yan. Basta nung pinost ko siya, pinabayaan ko lang, hindi ko pa sinishare. So, ang nag-share ay ang ating mga kababayan, no? At basahin nyo guys, yung mga, magbabasa ako ng comment, tignan nyo mga comment kay Sarah. Sabi ni Rual Bulakinya, ikaw ang dapat mag-resign, hindi si PBBM, at wala kang karapatan na pag-resignin. Oo, mga multo sila, Inday Bagtit. Multo daw si Inday Bagtit. Ano pa? Magandang gawin mo, Lustay, sumurrender na kayong buong pamilya sa ICC para magkasama-sama nyo na si Digonio. Total, for life na siya doon para naman maging happy kayo ulit na pamilyang may sayad. Yan ang sabi ni Ronald Gabatin. Ayan o, binabasa ko yung kanilang mga ano, yan. Sabi naman ni Marite DLC, ano naman ang dapat mong ipagmalaki para sabihin mong mag-resign si President? Ang lakas ng confidence mo at apog mo. Wala ka naman lang binatbat sa president namin. Oo. Guys, tignan nyo yung mga comment dito. Puro galit kay Sarah. Lahat galit. Wala ka talagang makita na kumampi. Lahat talaga galit kay Sarah. Bakit? Ito yung video na pinakita ko sa inyo kanina. Yung sabi niya, I never say BBM resign. Tapos ang daming video, nananawagan siya na resign BBM. So, sinungaling, galit na galit yung mga kababayan natin, no? Sabi pa ni Norma Paco, mag-resign si PBBM at siya ang uupo, sira ulo, Sarah. Sabi naman ni GJ Puching, yung tulad mo, Lustay, ay dapat nakakulong sa mental. Sabi naman ni Alicia Arcangel, Sarah Lustay, ikaw ang mag-resign dahil wala ka ng kwentang BP. Ang sabi naman ni Eileen Lagrada, di ka lang kasi pinansin ni PBBM, kaya panay paninira. Kaya lahat ng binibitiwang salita, di mo alam, meaning bobong busy.
Galit na galit yung mga kababayan natin, no, kay Sara. Tapos sabi naman ni Lourdes Valerio, ikaw ang mag-resign, Sara Duterte. Korupsyon kayong pamilya. Oh, di ba? Galit na galit yung mga kababayan natin. Ito pa, si Rose Bermeo. Kapal na mukha mo. Galing mo magsalita. Akala mo may nagawa ka sa bayan. Puro ka lang dada. Mga tanga lang ang may gusto sa'yo. Aray ko. Puntahan nyo to, guys. Puntahan nyo to. Puntahan nyo to sa Facebook ko. Mag-comment kayo doon. Sino kaya to? To. Marcos resign. Ayan o. Oh, talaga ba? Marcos resign. I never say, sabi niya. I never said Marcos resign. I never said Marcos resign. I never said Marcos resign. Oh, talaga ba? Sino kaya to? To? Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. At ito pa, sino kaya ito? To ka rin? Wait lang. Oh, pa-resign na nato na si Marcos, ma'am. Pero bago natin siya pagbitiwin sa pwesto, pag-usapan muna natin kung ano ang kanyang ginawa. Ito pa, sino yan? Diba ikaw yan? To ka rin? Alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas BBM sa pwesto. Mapalayas. Kasi wala tayong nakikita. Pagbabago. Gusto daw niya mapalayas. Pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya rason bakit natin siya binuto. Pero kahit man mapalayas natin, ang ating na presidente na hindi Diba? hindi natin mapapabalik si Gusto niyang palayasin si PBBM At ito pa, para makaupo sino siya. kaya ito? To ka rin? meron tayong galit Galit. at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsigin ang ating presidente. Tama. Ah. Inday, ang maniniwala na lang sa'yo, yung mga bubok na mga nagkabalo sa'yo. Pero Correct. wala ka. Mga bugok na lang ang maniniwala sa kanya. Puntahan niyo to, guys, no? Itong post ko na to. Puntahan niyo to. Ang dami ng reaction, ang daming comment. Lahat, guys, makikita mo dito, galit kay Sara. Lahat talaga namang binubuli si Sara, no? Ayan, no? Puntahan niyo to, guys. Itong post ko na to sa Facebook, no? Hanapin niyo yung page ko, ito, Rich Admin TV. Rich Admin TV. Ayan, no? Yan ang aking picture. Nasa Radyo Pilipinas, no? Puntahan nyo yan para makita nyo. Binubuli si Sara ng mga kababayan natin. Galit na galit ang mga kababayan natin kay Sara. Kasi nga, sinungaling. Congenital liar. Normal na lang sa kanya ang pagsisinungaling eh. Normal na lang sa kanya ang pagsisinungaling. Para lang siyang humihinga kapag siya ay nagsisinungaling. Sobra napakasinungaling. Anak ni Satanas. Di ba? Red Rose, baliw si Sara. Tama ka, baliw. May ganun, no? May ganun talaga. Di ba? May ganun siya. Yan. So, yan. Okay. Ano pa? So,
So, kita nyo mga kaibigan, no? Ang daming ginagawa ng Pangulo natin ngayon. Ito pa, mga kaibigan, no? Good news ito. Yan, good news, no? Yung welcome, no? Welcome na, mga kaibigan, no? Itong ginawa po, no? Ni SOJ, Boyeng Rimulya. Nasabi ko na ba ito kanina? Yung ginawa po ni SOJ Boyeng Rimulya na open na po, no? For public scrutiny, no? The public has a legitimate right to know how those government acquire and manage their wealth. So dito mga kaibigan, pwede na pong i-access ng publiko ang mga SALN ng ating mga government officials, no, from top to bottom, from President Marcos hanggang sa pinakamababa, no, pwede nang tingnan, pwede nang scrutinize. Alam niyo mga kaibigan, ito yung nawala no? Kasi pagdating po ni Duterte at nag-appoint po siya ng ombudsman, ito po prenotektahan, no? Mukhang prenotektahan ng ombudsman si Duterte. Kasi si Duterte, guys, ayaw po niya na tinitingnan ang kanyang mga SALN, tinitingnan yung kanyang mga bank account. Ayaw na ayaw yan ni Duterte. So, si Martires during that time, binago niya yung rules at sinabi niya na hindi pwedeng ipakita ang SALN ng isang public official. Kung gugustuhin lang daw ng public officials, yun lang daw. Kung papayag daw ang public officials, yun lang daw. Pero kung ayaw, hindi daw pwedeng pilitin. Kumbaga, may restrictions, no? May restrictions ang SALN. Pero ngayon po na Marcos administrations, na tinatawag na po itong Marcos administrations na golden age of transparency. Kasi dito po talaga, no, sa Marcos administration, binago lahat, no, ni PBBM. Binago po niya at ginawa niyang transparent. At eto nga, nung pag-upo ngayon, no, nung nawala na si Martires, eto na si SOJ Rimulya, ay eto, binago ni SOJ Rimulya na nilift niya yung restrictions nitong SALN. So, ang mangyari po ngayon, ang public, no, public, kayo, ako, pwede tayong mag-request, no, abawa SALN ni Sara Duterte. Hala, lagot si Sara. Ngayon na for public na ang SALN, natitiyak ko, maraming magre-request sa kanyang SALN. Lagot. Kasi mga kaibigan, ha? At saka si Duterte. At saka si Napulong. Lagot. Lagot, mga kaibigan. Kasi, guys, si PBBM sanay na sanayan na magpakita ng SALN. In fact, nung tumakbo siya ng 2016, yung SALN niya ay pinakamagandang SALN. 'Di ba? Na ang sabi nga, kahit yung mga kalaban niya sa politika ay walang maipintas sa SALN ni PBBM. Super, talagang lahat talaga ay nagkukonekta at lahat talaga nagjijibe kung bakit meron siyang may ganito siyang asset, kasi may ganito, kasi may ganyan. So lahat talagang documented at talagang makikita mo na walang korupsyon. No? Pinaka transparent, pinaka maganda ang SALN ni PBBM nung tumakbo siya noong 2016. At si Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, no? Mayaman pala talaga yan, guys. Mayaman pala talaga si Speaker Martin Romualdez. Oo. Yun, guys, ha? Mayaman talaga siya, no? So, meaning to say, nagsimula ito sa hindi talaga kailangan magnakaw, no? Mayaman. At talagang mabuting tao. Sandali, tingnan natin yun, ha? Meron akong video. Sandali. Naku, mukhang hindi ko pa yata na-i-post. Ibig sabihin, nandito sa ko na to, sa cellphone.
Hindi ko pa nga na-post. Oo. Hindi ko pa na-post yung yung kay Speaker Martin. Nandito siya sa cellphone ko na to. So mamaya ko na lang ipapost. Okay. Dali, tignan natin ulit dito. Wala, hindi ko pa nga na-post. Hindi ko pa siya na-post. Sandali, tignan ko baka naka-private sa aking TikTok. Baka nasa drop. Sandali, tignan ko ha. Hindi ko pala makikita dito. So, mamaya na lang guys, no? Hindi ko makita Yun. So, ayan guys, no? Maganda itong ginawa ni SOJ, Boying Rimulya, kasi for 6 years na binago ni Martires, no, yung rules patungkol sa SALN, ginawa po niyang may restriction, hindi pwedeng tingnan ng SALN, no, na public, hindi ka pwedeng tumingin sa SALN ng mga government officials, may restrictions. So yun po naging dahilan kung bakit yung ating mga government officials, mga top-ranking officials, sila po ay nagkaroon ng lakas ng loob para magnakaw. Kasi nga, hindi nakikita yung SALN nila. Nakatago. So, kapag tago ang SALN, ayan, pwede kang magnakaw. Kasi mga kurakot Unlike kapag ang SALN mo ay hayag, no, sa scrutiny ng public, makikita yan. Makikita, bakit may ganyan kang asset? Ganito lang ang sweldo mo, bakit may ganyan kang asset? Diba? Malalaman yan. At kahit na ilagay mo pa yan sa mga dami, matitrace pa rin yan. So, wala kang lusot. Kaya maganda itong ginawa ngayon, no, ng Marcos administration na kanila pong inopen ang SALN, na tinanggal po yung restriction ng SALN. Kasi itong Marcos administration, ito po ang tinatawag na golden years of transparency. Kasi nga, ang Pangulo po natin ay advocate ng paglaban sa korupsyon. Ayaw niya ng korupsyon, gusto niyang tuldukan ang lahat ng korupsyon, kaya nanawagan siya na kailangan ng transparency at kailangang ipakulong ang mga magnanakaw. Kaya naman ngayon ay talaga namang umiikot na ang puwet ng mga Duterte. Kaya naman ngayon, unang-una, mga kaibigan, nag-react si Sara Duterte, si Pulong Duterte, kasi nga, mga kurap, dyan mo malalaman mga taong kurap, sila ang unang-unang nagre-react, sila ang unang-unang natatakot, kasi nga, kurap. Diba? Kurap Ganon talaga kapag kurap. Takot. Ayaw ng accountability. Kasi kurap. Ano sabi ni PBBM? Open siya sa kanyang SALN. Kung mayroong gustong mag-request ng SALN niya, pwede. Open siya. Si Sara kaya? Pero hindi na siya pwedeng tumanggi. Kasi tinanggal na, no? Tinanggal na ni Ombudsman ang restrictions sa SALN. Tinanggal na ni Remulla. During the time of Duterte, 6 na taon, tago ang SALN. Hindi pwedeng tingnan ng public. Tago ang mga SALN nila. Kasi nga, mga corrupt sila. Hindi sila nagpapakita ng SALN, si Duterte, kasi nga corrupt. Pero ngayon, sa panahon ni PBBM, eto,
nilift na ang restriction ng SALN at pwede na siyang tingnan ng mga tao. Yan ang Pangulo namin, hindi kurakot. Di ba? Yan ang aming Pangulo, hindi kurap. Yan. Kaya naman maraming nagmamahal sa Pangulo namin kasi hindi siya kurakot. Di ba? Yun yun. Okay, no? So, eto, may sinasabi dito si Pangilinan, no? Sabi ni Pangilinan, unahin yung SALN ni dating Ombudsman Martires while supporting Ombudsman Jesus Crispin Remulla's move to lift SALN access restrictions. Senator Kiko Pangilinan calls for the disclosure of former Ombudsman Samuel Martires SALNs from his time in the Supreme Court to his retirement. Siguro corrupt din to sa bagay, appointed ni Duterte to malamang totoo, corrupt to. Kasi, kita mo kung hindi ba naman siya corrupt, ombudsman siya. Dapat siya yung nagpapasimuno at siya dapat yung nagsasabi na i-open ang SALN. Pero iba siya pa talaga ang nagbaliktad binaliktad yung rules na ang SALN daw ay hindi pwedeng i-open. Kasi nga, pinoprotektahan ang nag-appoint sa kanya. At ang nag-appoint sa kanya ay si Duterte. Si Duterte na ayaw magpakita ng SALN. Di ba? Never nagpakita ng SALN si Duterte sa buong buhay niya. Sa pagiging public official ni Duterte, never siyang nagpakita ng SALN. Kurap kasi, kurakot, magnanakaw. Walang magnanakaw na magpapakita ng SALN kasi makikita doon na, uy, bakit ang laki ng asset niya? Magnanakaw! Kawatan! Diba? Kawatan! Dali Diba? O Okay. So, tuloy natin Naku, 7:00 na pala. Yan. 7:00 na. Okay. Tingnan natin to. Sunog na naman dito si Sara Duterte. Tingnan natin to. Dali Sunog na sunog lagi si Sara. Kayo si Claire Castro. Si Sara kasi walang wala kasing alam to Puro lang to Si Inday Lustay. Inday Lustay. Tingnan natin to.
Ito, sinapalpal, no? Grabe na siya, Attorney Claire Castro. Dala. Sinapalpal niya si Claire Castro. Sinapalpal niya si Sara. Ayan. Ito, saan ba yun? Ito. That is a pointless call. He will not resign. Did you see the father? How long did that presidency last? Resign. That is a pointless call. He will not resign. Did you see the father? How long did that presidency last? That was 20 years. Look at the DNA. He doesn't want to leave the position. Okay. Sino ba? Ano ba ang DNA ni Vice Presidente? Sino ba yung nagnanais na makuha ang posisyon sa Pangulo ngayon? Sino ba yung gustong ma-retain ang kanilang power? Hindi ba? At sabi nga natin, ang problema kasi dito, puro salita, puro bintang. Pag walang ebidensya, di ba walang kwenta? So unang-una, hindi ang Pangulo, hindi Pangulong Marcos Jr. ang nagnais na makakuha at nagnanais mang-agaw ng pwesto. Sino ba? Resign. That is a pointless call. He will not resign. Ay, basag na basag si Sara Duterte kay Yusek Claire, no? Tama nga naman. Sino ba ang atat na atat? At talaga namang sobrang atat na maupo sa pwesto. Ginawang lahat ng destabilisasyon, ginawang lahat. Nagmumukha na siyang tanga, bugok, baliw, dahil sa kanyang pang-aagaw ng kapangyarihan, pero hindi pa rin niya nagawa. Dahil wala siyang tao. People power, people power, people power. Wala kayong people, wala din kayong power. Meron kayo, kili-kili power. Bye-bye! Maraming salamat mga guys, no? Salamat po sa lahat ng mga pro-admin, pro-Marcos, loyalist. Maraming salamat sa mga piglawan, sa mga dilawan, at salamat na rin sa mga bugok na mga DDS. Mga bugok na DDS, pwede bang mag-request? Paki-double tap naman ang ating video para kayo makapag-like. Double tap to like, no? The video. At saka paki-share na rin sa inyong newsfeed o sa inyong kaibigan o whatsoever para magkaroon kayo ng silbi. Nandito kayo mga DDS, nood kayo ng nood everyday. Kapag ako ay nagla-live, nood kayo ng nood pero wala naman kayong kwenta. Hindi man lang kayo makapag-like, mga bugok. Bye.